Magandang hapon po sa inyo lahat at sa alaking mga kapatirang Muslim. Assalamualaikum po. Welcome pong muli sa ating pong television program Mensahe TV. At siyempre sa pasimula po ng ating palatuntunan ay sagutin ang katanungan ng ating mga kababayan na nagpadala ng kanilang katanungan sa amin. Ano po, sa dami po ng mga nagpadala ng katanungan ay hindi na po namin mabanggit ang mga napakarami ninyong mga pangalan. Ngunit, siyempre, gusto na rin namin banggitin ang ilan sa mga pangalan. Ang mga taga North Cotabato na si Sister Rose Decano ng North Cotabato na nagpadala. At ganun din kay Brother Ray Mamalinta ng taga Jensa naman na nagpadala ng halos parehong katanungan. At sa iba pa, hindi na po namin hayos basahin dahil para marami po tayong masagot na katanungan sa ating pong programang ito po. Maraming salamat po sa mga nagpadala at ang katanungan po ng ating mga kababayang ito ay bakit kaming mga Muslim ay hindi nakikibahagi sa Kapaskuhan. Tinatawag na Christmas. Yun po ang ipinadala ng katanungan at tiyak na kayo man din po, mga minamahal naming mga kababayan, ay marahil kayo din ay nagtatanong-tanong sa inyong mga kapatid nating mga Muslim, lalo yung mga kaibigan yung mga Muslim, kung bakit kami hindi nagse-celebrate ng Christmas. At baka ang kadahilanan ay masagot nila kayo na kung saan ay kaiba sa aral ng Islam. No po. So ito po, kaya po naglatag kami sa inyo ng ganitong palatuntunan, Mensahe TV, upang mabigyang kalinawan ang mga bagay na nais niyong itanong tungkol sa aming paniniwala. Una po sa lahat, nais ko iparating sa ating mga kababayan, kami pong mga Muslim ay hindi matatawag na Muslim kung hindi magmamahal, dadakila, susunod sa lahat ng mga aral ni Jesucristo. Na po. Kung mababasa lang po sana sa banal na Quran na iniutos po sa amin ni Jesucristo ang pagdiriwang o ipagdiwang namin ang kanyang kaarawan, kami po na mga Muslim ang unang-unang gagawa nito para sa kanya. Dahil isa po sa mga pangunahin naming aral, pangunahin naming doktrina na pinangahawakan ay paniwalaan at sundin ng buong buo ang kabuoang aral na ipinahayag ni Kristo. Dahil pantay-pantay po ang aming paniniwala sa lahat ng mga sugo na ipinadala ng dakilang tagapaglikha sa sangkatauhan. Well, sa inyo, siguro ibang pagkakilala nyo kay Kristo, no, nire-respeto naman po namin yan. Kami po kasi, kung paano nagpakilala si Kristo nung nandito po siya sa lupa habang siya'y nangangaral na nababanggit sa banal na Quran, ay letra por letra po, mga kababayan, ganon ang aming paniniwala. Sinabi niya siya'y propeta, naniniwala po kami na siya'y propeta. Sinabi niya siya'y sugo ng Diyos, naniniwala po kami na siya'y sugo ng Diyos. Since wala po siyang sinabi na siya'y anak ng Diyos, wala rin siyang ipinahayag na siya mismo ay Diyos o kapantay ng Diyos, kaya hindi po namin pwedeng paniwalaan yung bagay na kung saan ay hindi niya naman sinabi. Sa inyo po, kung ganun po ang inyong pagkilala sa Kanya na siya anak ng Diyos o Diyos na mismo o kapantay ng Diyos, eh nire-respeto na po namin yan. Ngunit sasagutin namin ang kadahilanan kung bakit, katulad ng katanungan na nakapadala ni Brother Ray at saka ni Sister Rose, no po, na taga Jensan at taga Cotabato, na katanungan niya, bakit kami mga Muslim hindi nagse-celebrate samantalang kayo ay nagse-celebrate ito at kami din naman ay nakikita namin na pag araw ng Kapaskuhan na tinatawag, ay talaga namang wala kami magawa kundi panoorin na lang po kayo. No po. Siyempre, una po sa lahat, kung ang pagse-celebrate ng kaarawan po ay nakasulat sa banal na Quran namin, no, na siyang pinaniniwalaan naming ikangay referensya ng aming pananampalataya, ay nakasulat doon na inuutusan kami na i-celebrate ang kaarawan ni Kristo, ay i-celebrate po namin. O kaya naman, kahit man lang po sana, kahit man lang sana isang sugo o propeta ay nag-utos sa kanyang mga tagasunod na kanilang ipagdiwang ang kanyang kaarawan, ay palagay ko po makikibahagi po kami sa inyong Kapaskuhan. No po, halimbawa sa panahon po ni Adan, kung sana yung pagkakalika sa kanya ay sineselebrate niya,
ay siguro sapat na po yun para makiayon din po kami sa Kapaskuhan. Kung hindi man, kung sana po si Abraham, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay nag-utos sa kanyang mga naniwala sa kanya na i-celebrate ang kanyang kaarawan. O sa panahon ni Moses, ano po? Ito yung mga binabangkit ko, mga sugo na mga naging tanyag, ano po? Isa man sana sa kanila ay nag-celebrate ng kanilang kaarawan, ay katiyakan po, mga kababayan, na makikibahagi po kami sa Kapaskuhan. Ngunit, ito po talaga ang kadahilanan. No po? Wala ni isa mang sugo ang nag-utos sa kanilang mga tagasunod na sila ay magdiwang ng kaarawan ng kanilang sugo na ipinadala sa kanila. Hanggang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang pag-uutos ang ating sugo, na huling sugo, na sadka ng mga propeta na nagsabing ipagdiwang ang kanyang kaarawan. So, yan po ang pangunahing dahilan kung bakit hindi po kami nakikibahagi sa inyong Kapaskuhan. Magkagayon pa man po, gusto namin ding malaman saan po ba nagmula ang inyong pagse-celebrate ng Kapaskuhan. Totoo nga ba na ang December 25 na sa inyo pong idinaraos na petsa taon-taon ng selebrasyon ng inyong Kapaskuhan, totoo nga po bang ito ang petsa ng kapanganakan ni Jesucristo? Na po. So, sa Quran, hindi po binanggit ang kapanganakan ni Jesucristo maliban sa sinabi sa banal na Quran, sa amin pong pinaniniwalang referensya, siya'y ipinanganak ng panahon na kung saan ang mga tupa ay ipinapastol sa kabukiran o sa disyerto. So lumalabas po ang mga panahong yun, naglalaro po sa panahon ng Abril o Marso. Yun po ang panahon na kung saan sa bansang Middle East, kung saan tinutukoy maging ng mga aklat ng Kristyanismo, maging sa Biblia, na ipinanganak si Kristo sa bansang Middle East. Particularly sa bansang Palestine, na kung saan nandoon ang Jerusalem o Bethlehem, na siyang mismong tinutukoy ninyo na kapanganakan ni Jesucristo. No po. At yun po, ang klima po doon ay pare-pareho po sa bansang Middle East, na tinukoy sa aming banal na Quran, siya'y ipinanganak sa panahon na kung saan ang mga tupa o ang dates mismo ay nagbubunga. So ito po'y naglalaro sa panahon ng buwan ng Marso o Abril. Na po. O, yun po ang aming paniniwala. No? Since hindi nilagay po sa tala ng kasaysayan yung petsa ng kapanganakan niya, basta yung pong buwan o pangyayari na kung saan kung kailan siya ipinanganak, yun po na itala sa banal na Quran. Marahil talagang iniwasan na malaman ito at hindi ma-reveal kung anong tamang petsa ng kapanganakan ni Jesucristo, para siguro talagang hindi talaga dapat i-celebrate. Dahil kung talagang dapat i-celebrate ito, dapat talang-tala talaga ang eksaktong petsa ng kapanganakan ni Jesucristo, higit lalo sa banal na Quran, na siyang natitira na lamang pong aklat na mapapanaligan natin na sa panahon pa ng ibaba ito sa huling sugo ay hindi napalitan at hindi na bago. Ano po? Ngayon, saan po ba nanggaling ang Kapaskuhan? Ay kung ating pong pag-aaralan, ano po, at susuriin, ang Kapaskuhan po ay dala ng mga Kastila na sumakop sa atin. Ano po? Dahil sinakop tayo ng mga Kastila, so dala po nila ang reliyong Kristyanismo, particularly ang Kristyanismong Katolisismo o Romano-Katoliko. Ano po? So, doon ang galing. So, ang selebrasyon ng December 25 ay galing mismo sa mananakop na Kastila na siya ang iniwan sa atin na namana natin sa mga mananakop. Reliyon na dala nila na ating niyakap. Pero huwag niyo kalimutan, noted na po, bilang reminder, bago dumating ang reliyong iyan, na siyang may dala ng Kapaskuhan sa atin, ay tayo ay mga Muslim na. So, pinuwersa lamang tayo, kaya tayo naging isang Katoliko o mga Katoliko. Ano po? Okay. So, sang-ayon po sa pagsusuri, no, na ang Kapaskuhan, no po, ay nakuha lamang pala, no, o diniklarang Kapaskuhan na December 25, no po, ay kinuha lamang sa kaarawan ni Mitra. Kaarawan ni Mitra. Sang-ayon po ito sa mga aklat na matatagpuan natin sa World Book Encyclopedia. Ano po? Kaya kung may mga World Book Encyclopedia po kayo, makikita nyo po doon,
puntahan nyo lamang celebration of Christmas. Ayan, sinasabi doon, yan ay kinuha lamang, kinopya lamang sa selebrasyon ng pagano. No po? No, isang paganong kustumbre. No po, yan. So, yung December 25, ang mga leader ng simbahan ng mga panahong yaon na paghahari ng imperyo ng Roma ay nakiayon lamang sa selebrasyon, no, ng mga pagdiriwan ng tinatawag na festival ng solstice o solstice. No po? At ito ay nagaganap sa winter, no, taglamig. So, kinopya lamang yung December 25. At ito ay pagan practice. No po? Maging yung mga ginagawa nating mga selebrasyon na paglalagay ng mga Christmas light, no po? Paglalagay ng mga tinatawag na mga Christmas tree, no? Ay sang-ayon sa Encyclopedia Americana, ito po ay isang pagano ring selebrasyon o pagsasagawa na ritual na ang ibig sa kanila noon, sang-ayon sa tinatawag na Encyclopedia Americana, no po, ito ay isang selebrasyon na kustumbre para itaboy lamang ang masamang espiritu. So isang pagan practice po, pagano. Alam niyo po yung mga pagano? Pag sinabing pagan practice, mga tao na kung saan ay mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ha? O sa bagay, kaya nga siguro, kaya nakisabay na simbahang Katoliko dahil ano pa nga ba ang ginagawa ng simbahang Katoliko? Ano po? Hindi po ba't ito isang paganong pamamaraan? Ano po? O, sang-ayon din sa encyclopedia, ano po? Of religion, ang paggamit ng mga puno, paggamit ng mga tinatawag na Christmas light, ay talagang ito po ay pamamaraan para itaboy nga ang mga masasamang espiritu at mga kamalasan. So, hindi po talaga tunay na kaarawan ni Kristo. Kundi ito lamang ay pagdideklara, pangungopya lamang, isinabay lamang ang petsang December 25 at tinukoy na kaalawan ni Kristo para maisunod lamang sa naghaharing imperyo nung mga panahong yaon na ang naghaharing imperyo ay ang Roma. So, lumalabas po, ang ginodiyos ng Roman Empire noon ay ang tinatawag na anak ng Diyos din, no po, na si Mitra. Siya po yung tinatawag na Son of God. Na sang-ayon sa paniniwala ng mga Romano, ito rin ay tinutukoy na isa rin siyang virgin birth. Ha? At siya ipinanganak noong December 25. No po. So, kung ating pag-aaralan ng Biblia, wala rin petsang nagtutukoy ng tamang kapanganakan ni Kristo. At kung ating lilimiin at susuriin ng Biblia, ang tinutukoy na kapanganakan ni Kristo, ang mga pastol ay nasa pagpapastol sa mga tupa. Alam niyo po ba na kung kailan ang buwan ng pagpapastol ng mga tupa, inilalabas ang tupa sa disyerto para ito ay pakainin? No po? Ito po ay naglalaro sa panahon ng Marso at Abril. So, ito yung tinutukoy na sila bumisita sa sabsaban kay Kristo nung siya ay ipanganak. Ang mga pastor ay nasa mga disyerto na pinapakain nila ang kanilang tupa. No po. So pagpapatunay, hindi po ito taglamig, panahon ng taglamig. Dahil pag panahon po ng taglamig o Disyembre sa Middle East, lalo na po sa Palestine, hindi po lumalabas ang tao sa sobrang labig. Negative po yan. Hindi lang zero. Negative ang klima. No po. So hindi makatatagal, maging ang mga hayop, lalo ang tupa, mamamatayan pag naiwan yan sa disyerto. So ipinapasok po sa mga kubol, no po, o kaya sa kuweba ang tupa para hindi sila malamigan. Lalo na kung tao. Ha? Kaya napakalayo po na mangyari na ipinanganak nga si Kristo noong December 25. Yan po ay isang paganong practice, kaya ang isineselebrate po natin sa tinatawag nating Kapaskuhan ay hindi si Kristo, kundi si Mitra. Meron po ko ditong nakakuhang dyaryo, no po, na kung saan ay pinablis pa po ito, no? Po, dyaryo na kung saan ay pinablis pa tonight, People Tonight, ano po? Noon pa po itong Miyerkules, araw ng Miyerkules, December 23, 1998, sa page 16 po ng dyaryong ito na People's Tonight. Ayan. Ito po, ayan, oh. See? So, meron pong artikulo dito tayo mababasa sa dyaryong ito, mga kababayan, na kung saan ay isinulat ng isang Kristiyano.
O, hindi po ako nagsulat yan, Kristiyano, na si Ginoong Perdi M. Ramos. Yan, isang Kristiyano. No po. O. So, ilalapit ko sa screen at siguro tututukan po ito ngayon para masabayan niyo po ako ngayon sa sa mga televiewer yung aking pagbabasa. Ayan. No po. So, babasahin ko sa inyo kung ano po ang nakasulat sa sinulat ito na isang Kristiyano na nalathala mismo sa diaryong ito na People's Tonight. Noong pa po itong kita nyo naman noong pang December 23, 1998. Napakaraming taon na to. Kulang-kulang na 20 taon na ito. Kulang-kulang na po. Almost 2 decade na. Di ba? O, ayan, basahin po natin. Tingnan nyo po mabuti, O, Christmas date unknown. No? Ang Christmas daw, ang petsa ng Christmas o Kapaskuhan na hindi talaga alam. Tingnan, ano nakalagay? Walang nakakatiyak at nakakaalam maging ang Biblia sa eksaktong araw, buwan, taon ng pagsilang ng dakilang mananakop na si Jesus. Ipinapalagay ng mga scholar, kanyo pinapalagay lang, at historian na ang ipinagdiriwang ng mga Kristiyano na December 25 bilang araw ng Pasko ay malayo sa katotohanan. Malayo sa katotohanan. Nakita niyo na po ba? Ang araw ng Pasko na ginugunita natin ay isang modernong deklarasyon ng simbahang Katoliko-Romano na kinilala lamang. Matapos ang 300 taon. Sa panahong halos wala na ang lahat ng mga kasulatan. Isa lamang deklarasyon ito ng simbahan. Modernong deklarasyon. Nakita nyo na po ba? Bakit kine-question ang December 25? Talo na po tayo ng kaunting ilang talata. Ano po? Kasi nga hindi pwede. Pinapalagay na si Jesus sinilang sa panahon ng tagsibol. Tama! At sang-ayon po dito sa secular history. Tignan nyo po, babasahin ko na po. Dito po sa huling ikalawang taludtod ng secular history. Ayon sa mga astronomer, maaaring naganap ang 3 eclipse noong 5 to 4 BC. Kaya ipinapalagay na si Jesus ay isinilang noong Marso 12. Yan ang mas maaring tumama. Kung sakasakali dapat mag-celebrate man kayo ng Kapaskuhan, dapat mag-celebrate kayo ng Marso 12. Mga kababayan, sa mga kababayan kong Kristiyano na nagse-celebrate ng Pasko ng December 25. Hindi po ba't nararapat na ang pagse-celebrate nyo yung tamang petsa ng inyong kaarawan? Kayo nga, pagka ang birthday ninyo ay January 1 at isinelebrate po ito ng June, hindi nyo ina-appreciate. Hindi nyo tinatanggap. Di ba? Hindi kayo masaya dahil hindi naman yung totoo yun ang inyong kaarawan. Mas lalo na itong kinikilala nyong Ginoo-Diyos. Na sinasambang si Jesucristo. Sineselebrate nyo ng December 25. Samantalang ang mga tala ng mga historian ay tumutukoy na ang tamang kapanganakan ni Kristo, sang-ayon dito sa sumulat na ito na si Ginoong Perdi M. Ramos, ipinapalagay talaga na ang tamang petsa ng kapanganakan ni Kristo ay Marso 12. March 12. Hindi po kami may sabi niyan, malinaw po, O inaamin na mismo ng mga kapwa ninyo Kristiyano na mga nagsusuri, nagbabasa ng kasaysayan na ang tama daw kapanganakan ni Kristo ay Marso 12. Tapos December 25 yung ise-celebrate. So sino ang sineselebrate nyo sa katotohanan? Ang sineselebrate nyo, sang-ayon din mismo dito sa kung tutuloy-tuloy natin ng pagbasa, ay ang kapanganakan ni Mitra. Ang tinatawag na Son of God na sinasambang Diyos-Diyosan ng imperyo ng mga Romano, ng mga pagano. Kasama nyo. So, hindi po talaga totoong mahal nyo si Kristo. Dahil kung mahal nyo si Kristo, siya nagsasabi sa Biblia, kung ating babasahin, hindi ba? Si Kristo nagsabi, paulit-ulit niya sinasabi, kung talagang kinikilala nyo ako, sundin nyo ang aking mga itinuturo sa inyo. Follow me if you love me. Di ba? Paulit-ulit niya sinasabi dito. Maging ang Diyos sa Biblia ninyo, mga kababayan, ay nagsasabi na kapag siya'y nag-utos, sundin nyo ng buong buo. Walang bawas, walang kulang. Anong ginagawa ninyo? See? Hindi nyo itinatama
So, ang sabi pa dito sa inyong Biblia, napakaraming talata, hindi na po ako bubuklat. Maliban lamang kung ang ating mga televiewer ay magre-request ng talata kahit isa. Hindi na po kasi napakaraming talata. Anong sabi ng Diyos? Maging perpekto kayo sapagkat ang Diyos ay perpekto na inyong sinasamba. Magpakasakdal kayo sapagkat ang Diyos ay sakdal. Ang daming ulit na binabanggit dito sa inyong Biblia. Ang ibig sabihin ng perpekto, kung ano yung tama, yun ang sundin ninyo. Ano po? Kung ang birthday ni Jesucristo ay Marso 12, ay dapat yan ang celebration nyo. Marso 12 at hindi December 25. Abay, kapag nagse-celebrate ka ng December 25, samantalang Marso 12 naman pala, ang sinasabi mismo ng tala ng kasaysayan na tunay na sinasabing kapanganakan ni Kristo, automatic po yan. Niloloko ninyo ang inyong sarili. Dinadaya ninyo ang inyong sarili, mga kababayan. Kayo na rin po ang nanloloko sa sarili nyo. Abay, hindi po kami nagkulang sa inyo, mga kababayan, ng pagpaparating ng katotohanan. Nasa inyo na po ang pagpapasya. Ipagpapatuloy nyo pa ba ang nakagisnan nyong yan na hindi katotohanan na kaarawan ni Kristo? Hindi ba't mainam? I-celebrate nyo sa tama? Marso 12? Hindi ko kayo pinagbabawalan. Kung gusto nyo talaga i-celebrate, yung tama naman. At least, maging totoo kayo. Hindi. Patuloy nyong dinadaya ang sarili nyo, mga kababayan. Kaya nga, nananawagan ako sa mga pari. Hindi ba't kayo na rin ang gumawa ng kasaysayan? Kayo na rin ang nagsasabi na ang tao'y dapat makasunod sa kalooban ng Diyos. Dahil sabi ninyo, kayo ang mga itinalaga ng Diyos dito sa lupa para gabayan ang tao sa mga makatotohanang pagsamba sa Diyos. Pero ito man lang sa simpleng bagay, hindi nyo na maitama. Hinahayaan nyo nang magpatuloy. Sineselebrate nila ang Diyos ninyo na si Kristo ng December 25, samantalang kayo man din nag-aral. Nag-aral kayo bago kayo naging mga pari. Alam niyo na hindi totoo na ang December 25 ang kanyang kaarawan. Pero, bakit ipinagpapatuloy pa rin ninyo? At inahayaan ng tao na gawin ang isang bagay na hindi makatotohanan. Tunay nga ba talaga kayong sa Diyos? Nagtatanong lang po ang palatuntunang Mensahe TV. Maraming salamat po. Naway, nasusunod pong muli, makasagot pa kami muli ng mga katanungan na inyong pinapadala sa amin at naway laging gabayan kami sa tama at makatotohanan lamang aral na walang daya. Ito po yung lingkod, Ustad Ahmad Barsi.